Amen? Sabi ko nga sa katabi mo, magkakapi tayo. Magkakapi tayo. Hindi tayo magkalaban. Hindi tayo magkaawa. Yes, minsan may bangayan. Ano lang, yung part of growth. Yeah. Tandaan po natin na minsan may bangayan, may tampuhan, merong kisisan. Bakit kaya meron ganyan? Kasi binubuo tayo ng iba-ibang mga pananaw. Ang church ay binubuo ng iba-ibang mga taong iba-ibang pananaw, iba-ibang upbringing, iba-ibang kinalakihan, yan, upbringing nga, iba-ibang perspective sa buhay, different perspective, different likes, dislikes, everything. Eh, siyempre, magsama-sama tayo, kahit nga sa mga magkakapatid din. Magkakapatid ng mga yan, pero hindi pa rin, diba? Isa lang yung tatay at nanay nila, di ba? Lumaki sila sa isang bahay. Yung pagkain niya, pagkain ng isa. Pare-pareho lang yung pagkain. Pero, isa, di ba ibang ugali? Kaya hindi nagkakasundo minsan. Pero di end of the day, magkakapiyan, magkapatid pa rin yun. Same thing with us. Part of growth ng mga bagay na minsan may kiskisan. Kasi meron gustong hubugin ng Lord sa iyo sa pamamagitan ng nagabi mo. Ayun yun. Merong gustong yakampi sa Lord sa buhay, magagamitin niya yung kasister mo. Yung isa, kapalitan ng ugali na magagamit para ikaw ay masubok talaga kung talagang kay Kristo kayo. Diba? Yun ako mag-aatin. Bakit? Ang pangit ng ugali ng deacon si church na yun. Come on. Everybody say amen. Amen. So he makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. It helps the other parts grow. As we do our special task, our special purpose, our special work, we will help the other parts grow. So that the whole body is healthy. Ibig sabihin, kapag kakalahati, hindi ginagawa ang role nila, unhealthy ang church. Come on. O yung kwenti mo, pag hindi nag-function, anong bagay mong mangyayari? Madadialysis ka. Healthy ka pa ba? Hindi ka na healthy. Isang bahagi lang ng katawan mo ang mag-malfunction, hindi na magiging healthy ang iyong katawan. Diba? So, same thing. Pag ginagawa na Bautista ang role natin, ito ay sa ikalulusog ng kanyang katawan. Are you with me? So, the church, Jesus Christ is the foundation of the church. And He delegated His apostles, His pastors, His servants, no? Para silang mga siwa sa palakad ng church in support with the elders and with the deacons. Amen? Lahat po ng deacons ng church nagsabing amen. Ilan ang deacon natin dito? Lahat ng elders say amen. Amen. Yeah. So alam natin ang role po natin, ha? Andyan tayo in support to our pastor. In support to the God-given mission that was imparted in the shoulder of our pastor. So, andyan tayo to support them. Hindi para pagkaisahan. Kung meron tayong hindi gusto, pwede naman natin pag-usapan. Pag-uusapan yan. Okay? Pag meron tayong hindi gusto sa ating leader or ano, ayusin natin. Pag-usapan. Kasi ang mga pastor, hindi naman kami hindi naman kami mga perfect. So, kailangan din namin yung mga ideas nila. Baka meron kami nagagawa na hindi namin alam na pangit na pala. Di ba? E di nandiyan kayo para i-correct din kami. In a right motive, in a right spirit, in a right way. Come on. With a right spirit, in a right motive, or with a right motive, and in a right way. Dapat tamang pamamaraan. Hindi yung kakausapin mo lahat ng mga influencers sa church. Isirain mo, pastor, para matayin sa kayo laban sa kanya. Huwag natin gagawin yan. Amen? Praise the Lord. Because we are part of one body. Pag nasira ang church, nasira ang katawan, nasaktan, masasaktan ka rin dapat. So, hindi mo masasaktan ang sarili mo, di ba? Kasi bahagi tayo ng katawan. Ngayon, kung sinasaktan mo ang katawan ni Kristo, at masaya-masaya ka kapag nakikita mo nasasaktan ang katawan ni Kristo, baka hindi ka bahagi.
Ganun lang yung logic nun eh. Baka hindi ka bahagi sa katawan. Lahat po, ipagsabi ng amen. Na, paano pa tayo magiging support sa ating church? Okay, haba-haba na intro. Okay, nabanggit nga ni Johan, yung importance na pagkakaroon ng local church para tayo makisamba, ma-develop yung ating spiritual, mag-grow tayo, amen, for our spiritual growth and development, para ma-accomplish natin yung God's mission, yung God-given mission sa church, nabanggit ni Sister Grace, alalahan natin ng church natin ay may mission dito sa Canada. Amen? Ang mission ng church, hindi para sirain ang ibang church. Right. Come on. Amen. Hindi para sirain ang ibang pastor. Hindi para ipamukha na mas magaling tayo. No way. Hindi para ipamukha na mas marami tayo. Hindi. Ang mission natin is still the heartbeat of the Lord Jesus Christ. It has something to do with the souls. Amen? Nandito tayo to expand the kingdom of God here on earth. Nawa, magitulong tayo dyan. At kung nagiging tulong tayo, huwag natin ipautang na loob sa pastor. Yeah. Come on. Huwag nating kwentahan. Amen. Gawin natin na may kababaang loob. Come on. May kagalakan sa puso. Gawin nating maluwag sa ating kalooban. Come on. At itreat natin as a privilege to serve the Lord. Diba, bumangon ka na maaga. 7 o'clock, pumunta ka ng RT. Tapos, after RT, pumunta ka ng Saskatoon. Nag-lead ka pa oran mo. Huwag natin kwentahan. Dapat lang na gawin natin. Dapat lang na gawin natin. Kasi Kristo hindi siya nagkwenta, yun ang nakapako sa krus. Diba? Kinuwenta niya ba? Sinusumbat ba niya sa atin ngayon na siya namatay para sa atin? Hindi. Come on. So, natural lang at dapat lang. Kahit napagod tayo, go ahead, gawin po natin. Kahit galing ka sa trabaho, dapat lang na paglipuran tayo ng Panginoon. Are you with me, people of the world? Amen. Amen. Huwag natin kwentahan. Okay? So, kailangan din natin ang ating church as our spiritual covering. Dapat kita ba natin last week ito? As a spiritual covering. Minadali ko lang, no? Dito tayo makakasumpong ng protection ng word because the church is the last line of defense of every believer. Amen? God can use our local church to cover us, to back us up. So hindi mo alam, may nananalangin sa iyo. Yes. Hindi mo alam, may nananalangin sa iyo. May pastor ang nananalangin sa iyo, hindi mo alam. May isang biko na nananalangin sa iyo sa hindi mo alam. Pinapanalangin ka ng church. Come on, people of the Lord. Of course, kapag umalis ka sa church, wala kang covering. Same thing with the prodigal son, na magiging makipulit kanina. Kailan na wala covering ng protection ng ama sa prodigal son? Siya ay umalis. At taglay niya yung kanyang ama o ng kanyang nana at tatay, taglay niya ang kayamanan ng kanyang magulang. Hindi pa rin niya naproteksyonan kasi wala na siya sa kanyang covering. Kaya sabihin mong magmula ng bata ka hanggang pagtanda mo, lamang ka na ng church. Pero kung wala kang church, kung wala kang tinuturing na pamilya, dinisconnect mo sa sarili mo, wala ka na sa covering ng church. Kahit nagaano pa karami yung mga verses na nandyan sa puso mo. Kahit lumaki ka pa sa Sunday school, kung wala ka sa church, hindi ka lalago. Are you with me, people? Kanya napaka-importante na tayo po ay connectado sa pamilya ng Diyos. Because church is the household of the Lord. Church is the family of God. Church is the temple of the Lord. Come on. Pagkasabing temple, doon siya nananahan, doon siya nagdudwell. Pagkasabing temple, it speaks about the presence of the Lord. The church. Amen? Kaya kapag nasa church tayo, andyan ang presensya ng Lord. Amen. Andyan ang kanyang protection sa atin. So, we need a church, a local church, for our spiritual covering.
Amen? Through the word of the Lord na naipapangaral every Sunday, every Tuesday, every Thursday. Through the prayers of the pastors, of the elders, of the prayer warriors. Hallelujah. Amen. And through our fellowship, katulad ng ating ginagawa. So each of us need the church. Ganun ka-importante ang pagkakaroon ng local church. Therefore, we ought to love our church. We ought to support. Dapat nating proteksyonan, mahalin, pagmalasakitan ang iglesia ng Panginoon. Amen? We should and must support our church. Amen? Magbihig tayo, maayos when it comes to church matters. Natawan ito ng ating Panginoon Kristo, sabayan na niya ng ating Panginoon Kristo. Yan ang babae ikakapakakasalan ng ating Panginoon Kristo pagdating ng panahon. It is as well the bride of Christ, the church. Sino kanyang pakakasalan? The church. Nagkasintahan na ng ating Panginoon Diyos. Kanya, no? Dahan-dahan tayo. Lalo na kapag meron tayo hindi gusto sa, halimbawa, sa church. No? Mangyayari ba yan? Nangyayari ba yan? Kapag, bawa ko, magkakaroon ako ng hindi gusto sa pamamalakad ng church. Meron. Pero yung iba kasi, iba yung paraan ng kanilang pag-approach eh. Iba, aalis na basta-basta. Iba na, masisirain sa iba. May proper way. Kung meron na tayong hindi gusto, or ano, kausapin yung, dapat kausapin. Kausapin yung tamang tao. Amen? Are you with me? Para isaayos. Kasi hindi naman perfect na church. Bakit hindi perfect ang church? Madalas natin yung naririnig, Brother Emil. Katawan niya ng ating Panginoon si Kristo, and yet, it's not perfect. Kasi nandun ka, ang ganda ng sagot mo. Yes, tama si Emil. Siya lang yung hindi perfect, no? Lahat tayo perfect. Gaganon ba? Kasi nandun ka. May pakontra ba doon? Bakit hindi perfect? Ate Emmy nga. Bakit hindi po perfect ang church? Tao sa paninira, nagkakasiraan sila. Nagkakasiraan kasi puro hindi perfect, no? Nagkakasiraan kasi may sira lahat tayo. Yan eh. Bakit tayo nagkakasiraan? Kasi bigyan na naman sira. Yeah. And yet the Lord, still, He accepted us. Amen? Nagsama-sama yung may sira. Tingnan mo sarili mo. Tingnan mo katabi mo. Tanggap mo ba yan, Jai? Meron tayong yung lang na mapakinggan may sira. Pero nagkakaunawan tayo. Ibig sabihin, merong kapintasan ang bawat isa sa atin. Hindi tayo perfect kasi. Kanya ang church, hindi perfect. But then, God may pangako ang Lord. Amen? Sa glorification day, sa glorification, ano yan? Tents of salvation. He will going to glorify us and make us perfect in His sight. Darating yan. But now, wala pa tayo sa glorification tents of salvation. We are still in the sanctification process. Pinupuro tayo ng Lord. Sinasanctify pa tayo. Are you with me, people of the Lord? Yes, we are already children of the Lord. But we are not yet perfect. And sabi mo sa katabi mo, I am still under God's construction. I am still under God's construction. God is still constructing us. Amen? Sa construction, Brother Neil, nandiyan ka, Brother Neil, may mga pala-pala. Ano yung mga pala-pala? Scaffoldings. No, pala yung ganyan, no? May mga scaffoldings. Di ba kapag kayo building, maraming scaffoldings, ang pangit pasorhin, ang pangit magtingnan, marumi, madungis, makalat. Pero huwag tanggalin yung mga scaffoldings.
Kasi hindi pa tapos. Baka yung Islam, tinanggal mo na yung scaffoldings, babagsak lang yan. Hindi pa kasi tapos eh. Eh gusto mo, alisin na yung scaffolding sa katabi mo, nagmamadali ka. He is not yet finished with us. Amen. We are still under God's construction. He is still constructing us. He is still in the process of constructing us, building us up. Amen. Huwag mong madali ng katabi mo dahil ikaw hindi pa rin tapos ang Diyos sa buhay mo. Yeah. Amen. Kung gusto mo lang matapos ang Diyos sa buhay mo, hilingin mo na, Lord, iuwi mo na. Gusto ko lang matapos ang aking buhay. O, hingin mo kay Lord, nakunin ka na niya. O, sino nang gustong umuwi? O, di na, wala. Wala pa, di ba? Praise the Lord. So, let's behave wisely when it comes to church matters, church affairs. Lalo na, wag kapag alam mo yung sakit ng church, alam mo yung sakit ng church, huwag natin ibandera sa labas. And thank God, wala namang gumagawa niya sa atin. Amen. Lahat na nandito, alam ko, matitino tayo lahat. Amen. Lahat na matitino, magsabi ng amen. Lahat na matitino, magsabi ng amen. Amen. Praise the Lord. So now, nagpasan ko lang yung iba, ha? Matatapos na ako dito. Paano ngayon tayo magiging tulong sa church na ibinigay ng Lord sa atin? Yung GOB Saskatoon, bakit ka nandito? Kasi ito yung tamang church na ibinigay ng Lord sa iyo for you to grow. For you to mature. For you to develop and grow spiritually. Okay? Diyan ka inalagay ng Lord dahil ang Lord may purpose sa iyo. At ang katapat mong pastor ay ang pastor mo. Amen? Amen. Amen. Bakit hindi ako dinala kay pastor na ganyan? Kasi hindi siya katapat mo eh. Gusto mo pastor na mabait? Eh, paano kanya? Paano kayo ko? Correct, paano? Gusto mo yung pastor na gentle? Gusto mo yung pastor na mabait na mabait? Yung kahit dapat na siya magalit, tayo mo siyang nagagalit. Gusto niyo ba ganun, pastor? Yung dapat na siya magalit, pero hindi pa siya nagagalit. Nandiyan ka. Do you want that kind of pastor? Ah? No. Bakit? Because we need to be corrected. Oh, yes. Kapag kinokorek tayo, masakit, maganda, masarap. Masakit ang kinokorek o... Ha? Mahabdi. Masakit. Yeah. Masakit. Pero, kung titingnan natin yan through the eyes of God, through the eyes of the Lord, masakit man, pero it will benefit you. It will help you grow. Ginagawa lang ng pastor at tayo. Amen? Are you with me? Now, how to be a good help to our church? Number one, ilagay nyo na lang, sulat nyo na lang. Stay. Number one, manatili ka. Kung saan ka naitanim at itinanim ng Diyos. Malaking tulong ang magagawa mo. Manatili ka. Pastor, paano ba? Hindi ako komportable. Paano kung meron akong nakikita? Hindi ako nabibless. Gusto kong mag-grow spiritually. Paano kaya? Sige, paano kaya? Kung gano'n na sitwasyon. Dito ba sa Pastor Joe? Meron siya ng pot na pwede. At kasi sa loob ng church ay kailangan naman ay katulad na sabi pa sa Thomas ka. Like yung experience ko lang. Nung punta ako sa GFP, kala ko pinakamagaling ako. Kasi galing ako sa manager ako sa outside. Kala ko ang galing. But nung NCB shop, malakas ang discernment. Yung pala ang galing ko ay pang-over ko lang. Pero hindi talaga kasi masakit. Nung na-realize ko, buka lang naman, bakit
Ngayon yata naglitawan yung mga mali ko, wala na akong ginawang tama. Yung pala, nagtatago lang pala ako. Tamang-tama si Nisha para umpatin, Yes. para ilabas yun na kung saan. Naging healthy naman, nung masakit talaga. Talaga sino ba nga ayaw umalis sa church? No? Paalam, maraming paalam, takas. Pero kagandahan naman na kung siguro tumakas ako, umalis ako, baka wala akong ngayon dito kasi Yeah. kasi kung tumakas ako, di dahil yung kung ano yung di na-expose kung ano ako, dadalhin ko naman sa ibang church yun. Siyempre, mabait sila sa akin, bago ako, mabait din ako. Until such time, kasi si Lord, kung talagang gusto ka niya, anak ka niya, didisiplinahin ka. Yung sabi nga niya, kapag dinidisiplina, wala namang masaya. Yeah. May masakit. But it helps. It will benefit you talaga. Na kung saan ay itinuturing kang anak kapag ikaw ay itinuturing. Kasi hindi ko mo malaking may bibigay mo, kaya malaking tulong ka. Tapos ang pastor mo nananahimik kaya nagkakamali ka. Gusto ko din sabihin kapag pero kung pastor mo, kahit anong no matter how good you are, no matter how big is your contribution, or no matter how talented you are, but then he still rebukes you. Ibig sabihin, God loves you. Amen. Because sometimes we have the natural talent, natural riches, may natural talent tayo, which is on us. Katulad na, nakala ko, ang galing ko. Dahil alam ko, may ability ako. Pero, covering ko lang pala yun. Natatago din yung mga masasamang isipan, ugali. May mga tigre pa rin sa loob. No? Yeah, hindi pa rin sa loob, nakatali lang. Pero kapag nasundot, kumakawala. Pero salamat. Yun ang kagandahan naman na tapos saan na ang pastor mo mabagsik sa'yo. Advice ko lang, the more na nasasaktan ka, the more na parang palagi kang na-expose kung anong ginagawa mo, parang wala nang ginagawa, mas lalo ka manatili. Kasi Yes. yun ang panahon ng pagbabakpak. Yes. Na kung saan, pasalamat ka mukha pa ng pastor mo dahil kung hindi malakas ang loob ng pastor mo, hindi ka matututo. Magaling tayo magtago eh. The heart is deceitful above all. Kaya nga, I advise, kung talagang nasasaktan ka na, ibig sabihin, the Lord is starting to mature you. Yeah. Amen. Paano mo masasabi na committed ka at talagang mabuti ka if it's not tested? Yung sinasabi mo ang kabutihan, it should pass a testing. Ako sana, si Lord naman magsabi, He will baptize you with the Spirit and fire. Hindi lang with Spirit, with fire. Yung fire po masakit. Kaya mag-ingat kayo kapag kinakata yung purify my ear, people of God. You're inviting, and that's good. Kasi unless na you'll be purified, wala, hindi ka mag-mature. Kaya, tama, kapag palagi kang pinapagalitan, palagi napapansin yung palpak mo, mali mo, kamats ka. Tamang-tama ka dyan sa church. Tama-tama yung pastor mo. Yeah. Huwag mong isipin na, ay, dito kasi palagi na lang ako. Bakit sa pinagaling ko, ang bait-bait ko, ang tingin sa akin, mabait. No. It's your time to mature. Yeah. Nasusunod. So, yun lang. Amen. Palapakan natin ang gawin mo. Maganda here can share na siya ay at least somehow naggamit ang church, naggamit ang ating pastora para ikaw ay mag-grow in one aspect of your life. Anybody? Gusto ko mag-share si Chia, ikaw nga, meron bang nag-grow sa'yo sa pananatili mo sa church? I believe so. I feel like I was a product of a prayer back 2014 14? Okay. is when I started to know the Lord. And Okay. back then po, I feel like yun nga po, tawag si Pastor Joel, ang bait ng lahat. Nagamit ako through ministry naman. Tiga-sundo po ng mga tao. Okay. Just for me to be brought to church, ang ginamit nila is ako yung susundo sa mga youth. And then, at that point, nag-excel. And then, it ended up being, I was in dance ministry. Oh, sample. Hanggang sa napunta na po ako sa music team. And then I believe it's all the Lord's calling for me. Okay.
magsimula sa pinaka, yun yung sinabi nyo, kahit tigapunas lang ng upuan. I started by picking up people. Okay. And then, it really changed and mature me in a way na kahit ang layo ng bahay nung sinusundo ko dati, hindi ako nagre-reklamo na ang mahal ng gas or anything. But I was doing it willingly for people to come to church. And I believe it's all kalooban ko naman. Yun. So, kayo, kasi lahat tayo dito worker na. Nag-enjoy ba kayo na ginagawa ng role? And Kahit na minsan, pagod ka. Sino man napapagod dito sa ministry? I mean, nakakaramdam ng pagod physically. Physically. Amen. Sino ba namang hindi? Di ba? Mag-roast out ka, mag-saskatoon ka. Oh. After ng service natin ng Saskatoon, hinahanap ko yung higaan. Gusto ko lang, Lord, thank you. Sa iyong papuri, Lord, sa lahat na nangyari. Diba? Pero, tandaan ninyo, pag nawawala na yung joy mo, pagkapagod ka, nawawala na yung joy mo, something is wrong. Pero kahit napagod ka, dahil alam mo na-accomplish mo yung gustong ipagawa sa iyo ng Lord, yung mission niya. Pagod ka man physically, and yet there is joy in the heart. Go on. Ang tanong ko, napipil niyo ba yung joy ng Lord sa puso ninyo? Halimbawa, ikaw, Jai, alas, anong tawag ito? Hapot, assemble, alas, baba. Akyat, assemble, alas, baba. Tapos nakita mo pa yung iba, walang ginagawa, ikaw lang ang ginagawa. Minsan pagsubok yun. Minsan naalaw yun ang pangyayari, pastor. Sa hindi naman sa sinasadya, hindi naman kinukonsiti mo yung mga ibang tamad, hindi naman tamad. Hindi na nila napansin siguro. Hindi pa nila siguro nakikita yung pangangailangan. No? Minsan nangyayari yan, inaalaw naman. For it to be tested. Kasi kay Lord mo ginagawa ang lahat ng yan, pagod ka man physically. Pero iningatan natin na yung kagalakan ng Lord ay mawala sa puso. But there are times, siyempre, minsan mapipikon ka. There are times. Sino ba namang hindi? There are times. Oo. Pero deep in your heart, andyan pa rin yung kagalakan mo. Napikon ka siguro dahil siya para sa kanya, pero hindi na para sa iyo. Ano ibig sabihin? Dumating na ba sa punto sa buhay mo dyan? Ngayon nga. Yung sinabi niyo, Oo. yun po, it's a testing